parang pinaglalaruan ng ating mga congressman, ng ating mga mambabatas, yung pondo na hindi naman kanila at hindi yan sa Pilipinas galing. Galing po yan sa ibang bansa. Kaya po ito'y nakakahiya talaga. Kasi isipin nyo hindi na pera ng taxpayer ng Pilipino ang nakokorap. Pati pera ng taxpayer na ng ibang bansa ang kinokorap na ng ating mga politiko. So kumbaga mga kababayan, yung korupsyon sa Pilipinas, hindi lang siya naging local, pang-international na yung level ng korupsyon natin. Kasi pera pa mismo ng mga taxpayers ng ibang bansa ang ginagalaw at ginagamit at sinachap-chap at ginagamit sa iba't ibang mga project. Alam mo, Jade, sa identification pa lang ng mga project na magiging subject ng ODA loan, meron na kagad graft and corruption dyan. Kasi yung mismong mga, halimbawa yung mga nasa distrito o kaya yung mga nasa mga probinsya halimbawa na kung saan tatayuan yung mga project na yan, pwedeng-pwede nilang ilabi yan doon mismo sa halimbawa sa DPWH. No? Kagaya halimbawa nung narinig natin lately, di ba, na merong isang undersecretary na nag-send ng message sa isang senador, no? Asking for projects, parang ganun po yung mekanismo niyan mga kababayan. At ang kaibahan lang, yung pondo na paggagamitan niyan, manggagaling sa ibang bansa. Para lang magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan tungkol nga dito sa tinutukoy po ninyong artikulo na kung saan nga ay pinapakita dito yung paglalagda o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Dito pala mismo ito. Witness ng Pangulong Bongbong Marcos at ang South Korean President sa Malacanang Palace on October 7. Ito pala ay may kinalaman po doon sa pagpa-finance sa 3 big infrastructure projects na magpapaigting pa sa mobility and support economic development dito sa Luzon at sa Visayas. Partikular na binabanggit dito, among the projects sealed was yung 6.34 billion financing agreement for the Samar Pacific Coastal Road 2 project na sinusuportahan po ng Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund. At yung project ay nagdalayan ngang to provide a seamless connection for people and goods being transported between Lawang Island and Samar mainland. So kabilang po sa proyekto ito yung 2 marine bridges, yung Lawang 2 Bridge and Kalamotan Bridge at yung improvement pa nito sa mga existing roads. Paano po tayo nakakatiyak, Doc? Baka siguro itatanggi pa ito ng di natin pinapangunahan man. Pero baka lang, paano natin nakatitiyak na ito po yung tinutukoy na loan na sinasabi po ng South Korea na hindi po nila itutuloy? Kasi hindi na natuloy yan. Kasi alam mo, Jade, the fact na nagkaroon ng pirmahan halimbawa sa Malacanang, kasi request yan Iyan ay pasimula pa lang ng proseso sa pag-aaproba ng isang ODA. So yan yung beginning ng process. And ang kaduluduluhan ng proseso na yan is maglalagda muli yung mga leader, responsible doon sa pag-i-issue ng ODA. So hindi na umabot doon, Jade, kasi nga kinancel na nga ng Republic of South Korea yan. So ibig sabihin, totoo naman po yung sinabi ng Department of Finance na walang loan. Kasi nga, in theory, kumbaga legally speaking, wala talaga. Kasi nga hindi naman natuloy pero nasimulan po yung proseso. So yun yung pinupunto ko. Nasimulan po yung process kasi nagkaroon po ng formal request. And since nasimulan po yung proseso, ang nangyari po dyan is na-decline towards the middle part ng process at yun na po yung nakikita natin ngayon. So tama nga rin naman po yung Department of Finance dyan. So sinasabi nila na in legally speaking, wala po talagang loan. Kaya lang, ang ipahalagang punto rito, Jade, is that bagamat totoo nga naman na wala talagang loan, yung ganyang klaseng response ng Finance Department, dapat yan kino-coordinate din nila yan sa Department of Foreign Affairs. Kasi sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi lang ito economic issue or socio-political kasi may graft and corruption na involved. Pero meron din ditong issue of how we relate to other nations. So as part of our communications toward other countries,
No, hindi pwedeng yung ganong response lang na no such loan exists. Kailangan dyan, merong proper messaging yan kasi other countries are involved. No, hindi po pwedeng ganon-ganon lang yung ating messaging. Now, this reflects yung aking long-standing impression that within our government right now, may kanya-kanya silang grupo. So yung finance department, I don't know if they coordinated with the Department of Finance, Department of Foreign Affairs rather, in coming up with a response. Kasi if they did, if they coordinated with the Foreign Affairs Department, hindi ganyan klaseng messaging na makikita natin. No, hindi ganyan na sasabihin lang nila one-liner, no loan exists. May messaging po na kinakailangan diyan. At sa aking pakiwari, hindi po nawala pong koordinasyon itong dalawang departamento na ito. So, just to circle back, Jade, So, i-deny man nila yan, pwede nilang i-deny na sabihin nila na no loan exists, which is true. Pero hindi nila pwedeng i-deny na nagkaroon po ng request. Kasi the fact na kinansela po yun ng South Korean government, hindi naman nila pwedeng simulan yun, Jay, kung walang request Na parang out of the blue, sinabi na lang ng South Korea na, sige, maglalaan tayo ng ganitong pondo para sa mga proyekto. It comes from the recipient the country. The recipient country usually is the one that initiates the process. They will identify projects and they will submit it to the donor country or the donor organization. So for example, yung Economic Development Cooperation Fund. So o kaya sa kaso ng Japan, sa JICA halimbawa. So sasubmit nila yung mga request na yan. So the fact na merong na-cancel, ibig sabihin may nag-request. So, i-deny ba nila yon na walang nag-request? Meron pong request. Yun ang hindi nila pwedeng ma-deny dyan. Kung sinasabi mo, Doc, na tama yung pagtanggi ng DOF, tama din yung pahayag na ginawa po ng South Korean President. Yes. Kasi magkaiba sila ng dine-deny. No? So halimbawa, sa kaso sa Pilipinas, ang dine-deny natin dyan is wala naman po talagang loan na nangyari. Kasi wala namang nagkapirmaan sa bandang dulo. Pero sinasabi rin ng South Korea na mayroon kaming ika-cancel because may nag-request. Hindi ba? So kumbaga, ang punto ko dito is magkaiba yung nire-refer nilang dalawa. No? Magkaiba. Ang nire-refer po ng presidente ng South Korea was that, may nag-request sa amin ng loan, i-deny namin ito dahil sa graft and corruption. Sinasabi naman ng ating gobyerno, which is totoo nga rin naman, wala talagang loan na nangyari kasi nga hindi naman natapos yung proseso. Kaya okay lang. Hindi ba? Pero ang punto dito is, kung sino man nagsasabi ng totoo, nasira na po ang reputasyon ng ating bansa. Yun yung pinaka-bottom line dyan, Jade. Whether nagsasabi ng totoo yung presidente ng South Korea o nagsasabi ng totoo ang Department of Finance, at saka parang pinalalabas pa nila, Jade, na sinungaling yung presidente ng South Korea. Yun yung nakikita kong impression dito, which is really not good from an international relations messaging perspective. Huwag niyo palalabasin sinungaling yung world leader. No? Kasi nga, hindi maganda yun. So, ang pinaka-bottom line talaga dito, Jade, is nasira na yung reputasyon ng ating bansa sa international community because of graft and corruption. No? Nakakahiya itong nangyari na ito, no, mga kababayan. And ito yung ganitong klaseng balita, no, na pag nakarating to sa mga ibang donors, nakakahiya, mga kababayan. Ano na lang sasabihin ng JICA? Ano na lang sasabihin ng Asian Development Bank? Pauutangin pa kaya nila tayo as a result of this? Nakakahiya. Opo, idudugtong ko lamang po itong salitang ODA na sinasabi po ninyo, itong Official Development Assistance, sama ho ba, Doc? Kasi yes. Kamakailan, yes. Ito rin yung nababanggit ni Congressman Isidro Ungab. Kung na-monitor po ninyo yung kanyang pahayag doon sa Kamara sa pagdinig nga ng budget ng DPWH, kinukundina ng congressman yung pagtapyas ng foreign assistance projects sa 2024 at 2025 national budget. Ang tanong, ito yung tanong ni Congressman Ungab tungkol sa mga big ticket project na pupunduhan sa ilalim ng Official Development Assistance, at makikita umano
ito sa ilalim ng Foreign Assisted Project ng National Expenditure Program. Ayon kay Congressman Ungab, noong 2024 ay 11 o 11 ODA funded projects na nagkakahalaga po ng 21.6 billion pesos ang inilagay sa NEP o NEP. Nang aprubahan umano ng Kamara de Representante, ang budget sa ikatong pagbasa, ito ay bumaba sa 16.1 billion pesos. Kaya sinabi in short, pagkaka-describe niya nito, yung ODA funded flood control ay tinira ng chop-chop gang sa Kongreso. Kung itong loan kung kung natuloy, possible ganito rin yung magiging siste. Hindi naman sa pinapangunahan natin. Pero magkahalintulad ba ganun din, Doc, yung sinasabi po ni Congressman Ungab na meron pala tayong inuutang na mga na pondo mula sa ibang bansa, pero later on dito pagdating sa bansa ay nagagamit o ginagamit sa ibang purpose na hindi naman doon sa talagang pinakalayunin ng budget na yon. Kaya nga alam mo, Jay, I can't emphasize this enough na talagang nakakahiya. Kasi itong ganitong klaseng pondo, ito yung galing ito sa mga taxpayer ng mga iba't ibang bansa, ng mga mababait sa atin na willing tayong tulungan. Tapos ganyan yung ginagawa natin. Imagine halimbawa, ODA allocated for a bridge construction project, papatayo ng isang tulay. At kagaya nung sinabi ni Congressman Ungab, na na-chop-chop yung budget for that at napunta sa mga ibang proyekto, parang pinaglalaruan ng ating mga congressman, ng ating mga mambabatas, yung pondo na hindi naman kanila at hindi yan sa Pilipinas galing. Galing po yan sa ibang bansa. Kaya po ito'y nakakahiya talaga. Kasi isipin nyo hindi na pera ng taxpayer ng Pilipino ang nakokorap. Pati pera ng taxpayer na ng ibang bansa ang kinokorap na ng ating mga politiko. So kumbaga mga kababayan, yung korupsyon sa Pilipinas, hindi lang siya naging local, pang-international na yung level ng korupsyon natin. Kasi pera pa mismo ng mga taxpayers ng ibang bansa ang ginagalaw at ginagamit at sinachap-chap at ginagamit sa iba't ibang mga project. Alam mo, Jade, sa identification pa lang ng mga project na magiging subject ng ODA loan, meron na kagad graft and corruption dyan. Kasi yung mismong mga, halimbawa, yung mga nasa distrito o kaya yung mga nasa mga probinsya, halimbawa, na kung saan tatayuan yung mga project na yan, pwede nilang ilabi yan doon mismo sa halimbawa sa DPWH. Kagaya halimbawa nung narinig natin lately, di ba, na merong isang undersecretary na nag-send ng message sa isang senador, asking for projects. Parang ganun po yung mekanismo niyan, mga kababayan. At ang kaibahan lang, yung pondo na paggagamitan niyan, manggagaling sa ibang bansa. What's worse is that kagaya ng sinabi ni Congressman Ungab, pagdating ng pondo, na pumasok na sa NEP yan, pumunta sa BICAM, na-alter na yung struktura ng budget. Imbis na papunta sa pagpapatayo ng tulay, napunta sa ibang project. So yun yung, hindi maganda yon. Kasi ang nangyayari pa dyan, Jay, is kapag ka nagkaroon halimbawa ng delay ang isang ODA-funded project. So halimbawa, nag-allocate ang Korea ng 10 billion para sa isang proyekto. Na-chop-chop yon. Kasi nga, kumbaga, chinap-chop nila sa BICAM, napunta sa ibang project. Dahil doon, posibleng ma-delay yung project na patutunguhan dapat ng pera na galing sa South Korea. Halimbawa, ang mangyayari nun, pagka nagkaroon ng delay doon sa project na yon, magbabayad po ang Pilipinas. Yan yung ginatawag natin commitment fee. So we have to pay as a result of the delay. Not only we're paying because of the graft and corruption, but we're also paying because of the inefficiency of the government. Kaya nga alam nyo, tama talaga nakakahiya po talaga ito nangyayari sa ating bansa. It's really embarrassing. Opo, huli na lang, bago ko ipasa kay Partner Ameldo, tungkol pa rin dito sa South Korea. Paano ba nakakatulong ang South Korea sa Pilipinas? Isa bang malaking market din ho ba ang South Korea sa Pilipinas?
Hindi, alam mo, sa totoo lang, Jade, ang pinakamalaki na pinanggagalingan natin ng ODA, kung di ako nagkakamali, is Japan. No? Yung Japan International Cooperation Agency, yung JICA-funded projects, malaki yan. Pero yung South Korea, kasama rin yan sa mga top sources natin ng official development assistance. Yan mga kababayan, yung ODA na yan, hindi po libre yan. Binabayaran din natin yan through interest. Pero yung interest yan, maliliit lang. Below market yan. Usually mga 1% lang yan. Tsaka pang matagalan yan bago mabayaran. Ang tawag po natin dyan mga kababayan, soft loans. Yan po resulta ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng South Korea. At syempre, dahil mas mayaman ang South Korea kaysa sa Pilipinas, parang yan tulong na rin po yan sa atin. Kaya nga, it's really unfortunate no, na humantong sa ganito na no less than the President of South Korea, siya pa mismo ang nag-anunsyo ng pagkakansela nitong mga ODA na ito because of graft and corruption. Nakakalungkot po yan mga kababayan. No? Kasi nga itong mga perang ito, galing po ito sa taxpayers ng South Korea. Ano yan magandang loob yan eh. Parang goodwill nila yan sa atin. And yet, ginanito natin. No? As a result of graft and corruption, ayaw na tuloy nila tayong tulungan. So ang tanong dyan, Jade, ganito. So ang South Korea mismo nagsabi na ayaw na nila tayong tulungan for now, because of graft and corruption. What if yung ibang bansa, yung Japan halimbawa, babawasan yung tulong nila sa atin because of graft and corruption? O yung Estados Unidos na kung saan yung gobyerno ni Marcos Jr. has been very friendly with. Paano na lang yun? Sabihin nila, hindi na nila tayo tulungan dahil kurap ang ating gobyerno. So magkakaroon talaga ito, Jay, ng cascading effect towards yung ating relasyon sa ibang bansa. Kaya kailangan dito mga kababayan, makipag-usap sila sa DFA paano magkakaroon ng damage control dito kasi hindi talaga maganda ito sa reputasyon ng ating bansa.